Hello mga sangkay, welcome back to my channel. Ito po muli ang inyong sangkay na si Sangkay Loans, muling nagbabalik. Kumusta? Kumusta kayong lahat? Sana nasa maayos na kalagayan ng lahat. Mapadito sa Pilipinas or sa mga nasa ibang bansa, dobling ingat tayo, no? So, mega love shoutout sa inyong lahat. Sa Team Sangkay Original, Team Sangkay Sponsors, Team Kalingap, Kuya Val, at Edna Kalingap Rob. Sa lahat ng aking mga followers, supporters, and subscribers, sa mga lolos, lolas, FWs, and PWDs, mega love shoutout sa inyong lahat. And of course, I love you all. Ayan. Kumusta mga sangkay? Mega love shoutout sa lahat ng aking mga sponsors. Kay Tita Bing, ang kanyang YouTube channel ay Horbin TV Vlog. Kay Tita Mina Haramilio, ang tita kong Vayot. Kay Tita Pia Payne, ang kanyang YouTube channel ay Pia Payne. Subscribe nyo rin po siya. Kaya ang pinaka-gorgeous sa lahat, kay Mamita ng San Diego, California. Mega love shoutout sa inyong lahat. And of course, gusto kong pasalamatan ang lahat ng mga na-meet and greet, na mga nagpa-picture sa akin. Lahat ng mga nandoon sa Baguio, no, sa Burnham Park, sa meet and greet ng Kalingap. Mega love shoutout sa inyong lahat. Maraming salamat po sa mainit na pagtanggap niyo po sa amin. At kay Tita Bing, no, na nagpatuloy, kay Horbin TV na nagpatuloy ng kanyang bahay sa amin, no, sa buong Kalingap na nandoon. Nagkaroon ng lunch, no, sa birthday ni Kuya Val. Thank you so much, Tita Bing. Kay Tito Eli, ang kanyang kapatid, no, kapatid ni Tita Bing. Tito Eli, ang kanyang misis si Tita Melia, no, at saka sa mga katulong, mga tumulong doon, buong pamilya ng Ramos family. Thank you so much. No, maraming salamat. So ngayong araw na ito ngayon, mga sangkay, no, pag-usapan natin patungkol kay Dudong Roel. Nagkaroon ako ng pagkakataon na makausap ng personal si Roel, no. Naka one-on-one ko siya nakausap nung kami nandoon sa Baguio. So, nakasama ko siya sa bahay ni Tita Bing, no. Doon sila unang dumating, doon sila dumating nung galing sila sa Daet. Tapos nagkaroon ako ng opportunity na makausap siya. Nagka one-on-one kami, pero walang video, no. As in, usap na normal na pag-uusap. Doon ko nakita kung sino nga ba ang tunay na Roel, no? Kasi, aminado ako, nung mga panahon na hindi pa kami nagkakausap, although nagkita na kami ni Tino Roel, no, sa Daet nung December, noong concert ng Kalingap, no. Ako yung host kasi doon. Nakita ko ito si Roel, pero never kami nagkaroon ng opportunity na magkausap noon. Sumayaw sila, doon ko lang siya nakita, nung sumayaw sila nung K-Boys, no. Pero nung time na yon si Roel hindi pa sikat, no. Hindi pa ganun kakilala ang Roel nung mga panahon na yon. So dito, nung sa Baguio, sabi ko nga, nagkaroon kami ng opportunity na magkausap. Bilang isang hindi vlogger, parehas vlogger, kundi parang magbigay magpalitan ng kanya-kanyang opinion, no. May mga sensitive kaming mga topic na napag-usapan, pero amin lamang pong dalawang yon. Nakita ko kay Roel na matalino siyang tao, napaka-smart niyang tao. Parehas kami ng opinion, parehas kami ng kuro-kuro, parehas kami ng obserbasyon sa aming mga napag-usapan, no, yung mga sensitive na bagay na yon. Doon ko nakita ang isang Roel na down to earth pala, no? Napaka down to earth, napaka mabait na tao. Masasabi ko talagang mabait siya na tao. Tapos loner siya. Ang pagkakaano ko kasi sa kanya, loner, kasi nung pagdating kasi nila, syempre hindi ko naman alam na kasama siya. Hindi ko rin talaga siya napansin. Dahil ang aking focus noon kina Kuya Val, kina Ate Edna, nandoon lang siya sa tabi. Kung hindi pa ako nagtanong na andito pala si Roel, kasi naririnig ko ang salita na Roel. Sabi ko, nandito pala si Roel. So itinuro nila, andito si Roel. So doon ko lang napansin na nandoon pala si Roel, nasa gilid lang siya. Hindi siya yung tipo ng tao na makikisalamuha doon sa mga usap-usapan. Nasa gilid lang siya. Pansin ko, the entire na pagstay nila doon, lagi siyang nasa gilid. Nasa malayo siya sa mga tao.
Kahit nung pa-lunch, no, nung birthday ni Kuya Val, hiwalay din siya. So gusto niya siguro talaga ng mapag-isa. So doon ko napansin ang isang Ruel ay mabait. Tapos matalino, at napansin ko na may sense of humor pagkausap mo siya. Aminado ako noon, no, nung hindi ko pa nakakausap, hindi ko pa nakikita ng maayos or nakakausap ng si Roel. Kasi noon na kita natin na, aminado ako na hindi ko nagustuhan si Roel noon dahil nga siguro, dahil sa mga tao na lagi na lang siya yung content. No? Naapektuhan doon si Roel. Lagi si Roel ang content, mayroon diyan mga vloggers, no, na minsan 3 beses kung content sa kay Roel sa isang araw. Kaya yung ang aking nasa isip noon, sino bang Roel na yan? Bakit lagi na lang yan, Roel ang content na yan? Bakit wala nang iba? No? So, ang tingin ko dito sa kay Roel noon, nagamit si Roel. Sobrang nagamit si Roel, na overused, na overexposed si Roel, kaya medyo iba yung dating ng mga tao sa kay Roel. Pero sa totoo lang, kung makakausap ninyo ng personal si Roel, magugustuhan niyo siya, yung kanyang personality. Napaka lumanay niyang magsalita, tapos professional siya kung magsalita. Hindi siya yung tipo ng tao na nandiyan makikipagkumpulan, nasa tabi lang siya. So yun yung nung nalaman ko na nandoon si Roel, in-offer ko sa kanya kasi alam ko pagod sila. In-offer ko sa kanya na, Roel, doon ka sa room ko, mayroong bed doon ka mahiga, doon ka magpahinga. No? Yun yung in-offer ko talaga sa kanya, kasi alam ko na yung Roel na hindi ko nagustuhan noon, no? Makikilala natin ng ganito, ito pala ang tunay na Roel, ito pala ang totoong Roel, no? Kaya mahirap manghusga, no? Ito yung aking natutunan, mahirap manghusga sa isang tao once na hindi mo pa siya nakikita. No? Huwag natin husgahan ang isang tao kung hindi pa natin nakikita. Pero, meron tayong pero dito. Hindi natin masisisi kasi nga, gaya ng sabi ko, na overexposed, na sobrang nagamit si Roel noon. Kaya hindi natin nagustuhan si Roel noon. Kasi nga, lagi na lang yun ang content. Roel. Wala na bang iba? Yun ang tanong ko lagi, wala na bang iba? Gaya ng sabi ko, ginamit talaga si Roel noon ng ibang mga tao. Which is, gusto ko ito ngayon na nangyari, na lesson. Naalis yung mga tao na nasa likuran ni Roel noon na gumagamit sa kanya. Na lesson yung mga thumbnail, yung mga pagko-content na laging Roel, na lesson sa ngayon, no? So ito yung kagandahan sa ngayon. Tapos nga, gaya ng sabi ko, may pinag-usapan kami ni Roel, naka one-on-one ko to si Roel, no? May mga bagay-bagay na parehas kami ng opinion, no? Parehas kami ng aming mga kuro-kuro pagdating doon sa mga bagay na yon, no? At napansin ko habang kausap ko siya, napapansin ko talaga na may sense of humor. Yun yung pag nag-usap kami, pagka meron kaming isang topic na pinag-usapan, may sense of humor yung kanyang mga sagot sa akin, no? Kaya ito yung aking obserbasyon sa kay Roel, no? Kay Dudong Roel na maayos na bata, no? Tapos nakasama ko pa siya sa feeding program, no? Sa feeding namin doon sa malayong lugar yun, siguro mga 45 minutes ang biyahe namin from Baguio papunta sa La Trinidad, Benguet, no? Doon sa feeding na pinagpuntahan namin sa Wangal na lugar, no? Kasama ko rin siya sa pagpa-feeding, no? Kita ko na nasa puso din niya talaga ang pagtulong. Parang parang kagaya ng kay Kuya Val ang kanyang puso. Maganda siguro talaga ang pagpapalaki dito sa kay Roel, no, ng kanyang pamilya. Kasi pansin natin si Kuya Awe, mabait naman yung kanyang tatay. Ang nangyari lang, totoo talaga, ito lang talagang masasabi ko na si Roel na overexposed noon, na overused, nagamit ng sobra-sobra ng mga taong mapagsamantala. In short, yun yung reality. Yun yung totoo, na nagamit si Roel ng mga taong mapagsamantala na gusto nila gamitin, kaya na overexposed, na overused si Roel noong mga panahon na yun. So ito lang yung aking masasabi sa inyo, no? Ito lang yung aking may kukwento sa inyo
kung ano yung tunay, kung sino nga ba ang tunay na Rowel base sa aking obserbasyon. So since na nakausap ko siya one-on-one sa Baguio. Maraming salamat mga Sangkay sa panonood. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Sangkay Loans, subscribe nyo na po ako. Click yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na aking gagawin. Like and share itong video na ito mga Sangkay. Kita-kits tayo ulit sa susunod na video na aking gagawin. Ingat kayo sa ang dako ng mundo bang kayo naroroon. Paalam na mga Sangkay, paalam.